Let us open our Bible on Proverbs 16, verse 17. Praise the Lord. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Hallelujah. Ano itong highway? Highway, ito yung matatawag nating fast track. Diyan yung mga sasakyan na mabilis, tumatakbo. Bawal dyan ang mababagal, bawal dyan ang mga siraing sasakyan. Kailangan yung sasakyan mo roadworthy, dadaan sa highway na yan. When we went to America, particularly in California, kami po ay dumaan sa isang highway na tinatawag nilang freeway. Wala ka nang makitang traffic lights sa mga daan. Freeway ang tawag dyan. Kasi freeway dahil ang daloy tuloy-tuloy. Kahit napakalayo ang iyong destinasyon. Yan yung highway. Kung sa Manila naman, yun yung NLEX at saka NLEX, North Luzon, tsaka ISLEX, South Luzon Expressway. Mabibilis. Ang sinabi dito, the highway of the upright is to depart from evil. So mabilis tayo sa paglayo sa kasamaan. Yan yung pinaka-highway ng mga upright. Diyan tayo mabilis. Bawal mabagal-bagal dyan. Bawal dyan ang mga paalanganin, alanganin. Bawal dyan yung mag-isip ka pa ng matagal. Bawal dyan. Ang highway ng mga upright is to depart from evil. So mabilis yung ating discernment sa mga masasama at mabilis din yung action natin sa paglayo at sa pag-iwas. Yan yung pinaka-highway ng mga righteous or upright. He that keepeth his way, preserveth his soul. Pag na-maintain natin ito, pag napatuloy natin ito, yung highway na ito, na mabilis tayong lumalayo sa lahat ng mga uri ng kasamaan. Pag sinabing kasamaan, kasalanan. Pag sinabing kasalanan, against the commandments of God. Pag sinabing against the commandments of God, against the will of God. Kaya, diyan tayo mabilis para sundin ang commandments, ang will ng ating Panginoong Diyos. Pag yan ay ating na-maintain, yung sinabi dito, he that keepeth his way. Saan ang way niya? Yung highway. Anong way niya na tawaging highway? Yung pag-depart from evil. Pag yan ay na-keep natin, na-maintain natin yan, ma-preserve yung kaluluwa mo sa kaligtasan. Ma-preserve yung kaluluwa mo sa eternal life. Ma-preserve yung kaluluwa mo sa kingdom of God. Basahin natin ang Proverbs 4:24 hanggang 27. Praise the Lord. Put away from thee a froward mouth and perverse lips. Put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Yan. Tatlo ang bahagi na napaka-vital sa buhay ng tao o sa katawan ng tao. Yung mouth, yung eyes, at saka yung feet. Sinabi dito, put away from thee a froward mouth and perverse lips. Put far from thee. Kasi itong ating pananalita, ingatan natin ito. Ano mang sasabihin natin mangyayari? Ano mang sasabihin natin matutupad? Ano mang sasabihin natin, indikasyon yan galing sa puso natin. Ano mang sasabihin natin, yan yung pinapaniwalaan natin. Ano man ang pinapaniwalaan natin, yan ay totoo at mangyayari.
Kaya ingatan natin yung bibig natin. Ano itong, alisin natin itong forward mouth. Alam mo yung forward mouth? Naalaala niyo yung utos ng Diyos kay Moses, go! Forward. Yun namang mga forward mouth. We will go back to Egypt. Pag sinabing forward, that is an opposite of forward. Halos magkapareho lang ang letters na ginamit, kaso narambol. Forward, ang kabaliktaran is forward. So dapat wag tayong magsasalita na minsan may makita akong mga signing o signboards ng mga rules sa daan. May nakalagay doon, bawal mag-counterflow. Counterflow means yung direction ng traffic, ikaw naman salungat. So ang buhay natin, lahat sabihin natin, mas in accordance to the words of God, to the righteousness of God, to the holiness of God. Lahat yan ang pananalita natin. Wag nating i-counterflow yan. Wag nating baliktarin ang flow ng salita ng Diyos. So pag magsasalita ka, wag yung forward. Wag kang kung positive man ang epekto ng salita ng Diyos, wag kang magsalita ng negative. Forward yan. Kunyari, may mga pangako ang Diyos sa kanyang mga mabuting pangako, tapos magsasalita ka ng opposite. Hindi yan matupad. Nalaala niyo yung membro natin minsan na nangako si Jesus, bigyan tayo ng malaking lupa. Lumabas sa bibig niya. Hindi natin yan mabili. Wala tayong pera, wala tayong kakayahan. Ganyang kalaki, 1 hectare, mabili natin. Yung sinabi niya, natupad sa buhay niya. Sa kanya lang. Hindi niya nga ito naapakan hanggang namatay siya. Hindi nga niya ito nakita hanggang namatay siya. Sinabi niya Tapos, ang pagsabi pa niya, opposite to God's word, opposite to God's revelation, opposite to God's promise. Huwag tayong magsalita. Tingnan mo yung mga panahon ni Moses. Baliktad yung sinasabi nila. Ang utos ng Diyos, go forward to possess the land of Canaan. Ang kanilang sinasalita, go back to Egypt. Di ba? Ang epekto sa buhay nila, naging negative. Nangyari, namatay. Pag sinabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito dahil walang libingan doon sa Egypt? Dito mo na ba kami ililibing? Nangyari yun sa buhay nila. Inilibing pa sila ng buhay. Tatangkuray na biram, buhay yun, inilibing. Sinong mabuhay, ililibing ka? Biglang bumiak yung lupa, tapos ihulog ka bigla. Yung lupa na magbiak sa harapan mo, yan yung magtutulak sa iyo papunta sa ilalim. Pagkatapos, sasaraduhan ka. Matindi. Kasi yung salita nila is forward. Kaya, don't ever try speaking contrary to the word of God. And perverse lips put far from thee. Perverse, twisting. Perverse, kabaluktutan. Yung mga pananalita natin, laging right, laging upright, laging correct, according to the word of God. The law of the Lord is perfect. If you speak as the oracle of God because that is perfect. Hindi yan perverse. Huwag mong i-perverse. Kung ano yung bawal, huwag mong sabihin, okay yan. Kung ano yung tama, sabihin mo, mali yan. Nandiyan yan, nakasulat yan. Woe unto them that call it good evil and call it evil good. Perverseness yan. Don't ever speak it. Let thine eyes look right on. Yung mata natin, kailan malayo yung pananaw natin. Hindi sa malapitan. Dapat malayo. Ibig sabihin yan, we are looking for our eternal benefits. We are not just looking for the temporal benefits. And we cancel the spiritual benefits. So yung mata natin, malayo ang pananaw. Let thine eyelids look straight before thee. Pag malayo ang pananaw mo, doon ka tumatanaw sa harapan mo. Isipin natin, temporary lang na tayo dito,
Isipin natin, dapat may patutunguhan yung ating kaluluwa. Isipin natin na merong impyerno, merong kaharian ng Diyos. Lagi nating iwasan ang bagay na makapunta sa impyerno. Yung pananaw natin, yung mindset natin dapat malayuan. Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established. Lagi nating isipin ang ating mga lakad sa pamumuhay natin sa sanglibutang ito at dapat yan ay mapagtibay. Pag ikaw ay lumalakad na sa daan ng ating Panginoong Diyos, pagtibayin mo na yan. Huwag mo na niyang panakawin, huwag mo na niyang panghinaan, huwag mo na niyang na ma-discourage ka pa dyan o mag-alinlangan ka pa, huwag na. Nakita mo na ang daan na si Jesus Christ. Nakita mo na ang katotohanan na si Lord Jesus Christ. Tapos si Lord Jesus Christ at saka yung Word of God at saka God, isa lang yan sila. Nasumpungan mo na yan. You cannot follow Jesus by violating His Word. You cannot follow the Word of God and disregarding Jesus. Hindi pwede yun. And you cannot say you are obeying the Word of God and believing Jesus and yet you don't acknowledge God. Hindi pwede maghiwalay-hiwalay yan. Kailangan isa lang yan. If you believe God, you obey Jesus. If you believe Jesus, you obey the Word of God. So, lagi nating isipin, tapos dapat ma-establish na yung ating paglakad sa Kanyang salita. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Sa daan ng mundong ito, napakaraming junctions, napakaraming mga crossings, napakaraming mga iba-ibang daan, sanga-sanga. Pag tayo lumakad na sa kabanalan, sa katotohanan, sa katuwiran ng Diyos, huwag ka nang mag-double thought. Huwag ka nang maghanap-hanap pa ng ibang alternative route. Ano yan? Marahan? Na nag-landslide? Na hindi na madaanan? Kailangan mo ng alternative route? Hindi. Ang Diyos, siya lang ang nagtanging daan. Siya lang ang tanging katotohanan. Siya lang ang tanging magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pag nasumpungan mo na si Jesus Christ, nasumpungan mo na yung katotohanan which is the Word of God, yung faith mo nakakonek na sa Diyos, sa langit na lumalang sa lahat, then kailangan isipin mo lagi na yung paa mo lagi nang sumusunod sa Kanya. At dapat yan ay ma-establish. Kasi posibleng dadaan ka ng turbulence, posibleng dadaan ka ng tentasyon. Huwag mo nang pansinin yung kaliwat kanan na i-offer ng masamang espiritu para maligaw ka, para masalaag ka. Huwag na, straight na, tuloy-tuloy na, ponder the path of your feet and let your be established. Dapat established na tayo. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Amen? Praise the Lord. At huwag ka nang mag-turn to the right nor to the left. Remove thy foot from evil. Wala nang ibang alternative route na igagawin ng dyablo. Evil. Pero yung evil na yan, may promise of gain or pleasure. Huwag ka maniwala dyan. Temptation yan. Tempting you to do evil with promise of pleasure or gain. Kaya straight lang, tuloy-tuloy lang. Now, paano dinescribe yung highway ng mga righteous people of God? Basahin natin. Isaiah 35 verse 8. Praise the Lord. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools shall not err therein. Yes. Yan yung highway na nilagay ng Diyos sa harapan natin. A way, and it shall be called the way of holiness. Anong klaseng highway yan? The way of holiness. Ano ba yung holiness? Holiness that comes from the holy word of God. So anong gawin natin? We have to conform to the word of God. If you conform to the word of God which is holy, therefore you
will become holy. Yan yung daan ng highway na yan, yung way of holiness na yan. Let us conform to the Word of God. How do we conform to the Word of God? Ano yung bawal? Huwag mong gawin. Ano yung tama? Masaya mong gawin. Yan yun. Ikipag-conform ka sa Word of God. Alam mo, meron ba yung experiment? May experiment. Merong babae na pumasok sa isang clinic. Siguro magpa-check up. Pagdating niya doon, marami ng mga waiting patients nakaupo. Let's say, 10. So umupo siya doon. Nakalinya doon sa mga nauna. Meron siyang napansin na merong tumutunog na para lang isang tunog na tone. Toot! Pag ganun yung tone, toot, magtayo lahat yung mga nauna. Pero hindi alam ng babae, lahat yung 10 na yun, mga artista yun. Alam mo yung artista? Bibigyan ka ng script. Gawin mo yan. Palabas ba? Pero yung babae, real yun na pasyente. Toot! Nagtaka siya, pag marinig ng lahat ng toot, magtayo ang lahat. Sabi niya, ba't tumatayo sila lahat? Ako lang nakaupo. Maya-maya, magtunog naman yung tone. Toot! Tayo na naman lahat. Parang na-feel niya na there is something wrong with her na hindi siya nakipag-cooperate. Parang na-OP siya ba? Isip niya. Siguro ito ang dito, system. Pag tumunog, toot! Tayo lahat, tumayo na rin siya. Upo na naman. Pagkatapos, tone na naman, toot, sabay na siya. So, unison na sila. Maya-maya, nagsialisan na yung mga artista. Kunyari, exit na sila. Siya na lang isa na iwan. Pag tumunog, toot, tayo na rin siya. Upo. Pag tumunog, toot, tayo na rin siya. Kasi iyon ang nakita niya. Yan yung conformative. So, mayroong dumating na real patient para magpa-check up. 2 lang sila. Tumunog na naman, toot, tumayo yung babae. Sabi ng lalaki na bagong dating, bakit kaya ito? Second na naman, toot, tumayo na naman yung babae. Tinanong niya, why are you doing that? Sabi ng babae, because that is what I see. Everybody are standing the moment you can hear that sound. Ikatlong sound, tumayo na rin yung lalaki. Makita mo, hindi nila iniisip bakit ginagawa iyon. Sunod lang sila ng sunod. Sa buhay natin, hindi ganun. Kung meron man tayong iisipin ng husto na sundin, na i-conform natin yung buhay natin, yun yung highway of the Lord, it must be based in the holy word of God. Praise the Lord. Para kung sakaling tanungin ka, oy, why are you wearing such kind of clothing that is in the Word of God? Why do you have long hair as a woman that is in the Word of God? Why do you not sing worldly songs that is in the Word of God? We only sing hymns and spiritual songs that pleases God. Why you do not do what are the common people are doing, such going to movie, nagpapatad ng lasto, nagiinom ng kunting alak. That is prohibited in the Word of God. We should not defile our eyes. We should not drink any liquors or strong drinks. And we should not go gambling. So, ang buhay natin, nagko-conform tayo sa Word of God. Yan yung highway. The way of holiness. Hindi lang tayo basta-basta na kumikilos, gumagawa without basing sa Holy Bible. Praise the Lord. Paano yung ibang mga churches, ibang mga panampalataya na nireject na nila yung mga nandito sa Holy Scripture? Ayan na yon. Yan na yung mga matatawag nating fools. Yan na yung mga wayfaring. Basahin natin.
Ulitin ko yung binasa kanina. Ha? Didescribe ito ng husto. The unclean shall not pass over it. Yung mga marurumi, hindi sila makadaan dyan. Anong marurumi? Pag sinabing unclean, unholy, they do not practice what is in the Holy Scripture. They do not practice what God commanded them to do. They do not practice what God did prohibit. Ginagawa pa rin nila. So, unclean. Hindi pwede magdaan dyan. Hindi ka talaga makadaan. Pag sinabing hindi ka makadaan, you will not join the group, the people who are observing holiness. Aalis ka talaga dyan. But it shall be for those. Para lang yan sa mga namumuhayng banal. Ang highway na yan, that is only for the holy people of God whose lives are conforming to the Word of God. Praise the Lord. The wayfaring men, though fools, shall not err therein. Anong wayfaring man? Yan yung mga tao na lumalakad walang sapatos. At alam naman natin ang lumalakad ng mga tao na walang sapatos, walang katinoan sa isip. Fools yan. So, yung mga tao na in the eyes of God, fools, who are those fools? Those who do not keep the Word of God. Those who do not conform to the Word of God. These are the fools in the eyes of God. Hindi sila pwede dyan sa highway. They do not ever pass by that highway. Wala kang makita dyan. Kaya dapat mga anak ng Diyos, dyan tayo lumakad sa highway na yan. The way of holiness. Conform yourself to the Holy Scripture. Huwag tayong maniwala na, hindi na yan kailangan, hindi na yan applicable, Old Testament na yan. Huwag tayong maniwala dyan. Praise the Lord. Basa pa. Kanino ibibigay ang Diyos ang tsansa o ang opportunity dumaan sa highway na yan? Basa Acts 10:35. Praise the Lord. But in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. Yes. You can join. You are accepted in him to take that highway, the way of holiness. Sinabi dito, lahat ng bansa na mitakot sa Panginoon at gumagawa ng righteousness is accepted with Him. Now, saan ka kukuha ng righteousness? Saan ka kukuha ng basihan na mitakot ka sa Diyos? Dito sa Holy Scripture. Dito sa Word of God. Dito sa tinuturo ni Lord Jesus Christ. Dito sa inuutos ng Diyos. Makita mo naman yung Diyos sa Old Testament na nagsalita kay Adam, nagsalita kay Noah, nagsalita kay Abraham. Marami siyang inutos, pero gibayolate ng mga iilan. O yan, dapat nating intindihin. Matakot tayo sa Kanya. Wala tayong lapastanganin. Wala tayong tao na sundin na lumapastangan sa Diyos kasi sila napahamak. Ang ating markahan yung perfect man who obey the perfect God. Like Enoch, like Noah, Abraham. Sila yung sundin natin. Kaya matakot tayo sa Kanya. At worketh righteousness. Saan ka magbabase ng righteousness? Dito sa Holy Scripture. It is written by the holy men of God, guided by the righteous God. Diyan tayo magsunod. Is accepted with Him. Sila yung tatanggapin sa highway na yan. Sila yung tatanggapin sa highway na yan, which is the way of holiness. Yan ang dapat nating laging isipin. Ano pa? Basa. Acts 24:16. Praise the Lord. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Yes. How do you exercise yourself?
Sinabi dito, to have always, not seldom, not sometimes, not by chance, not by opportunity, but always. Pag sinabing always, yan na yung standard na ginagawa mo. Pag sinabing always, yan na yung routine ng ginagawa mo. Ano yun? A conscience void of offense toward God. Pag sinabing void of offense toward God, you do not violate any of His commandments. You do not disobey any of His statutes. Void of offense. Ano pa? Toward God and toward men. Hindi pwede na void of offense ka sa Diyos, tapos sa mga tao marami kang ginawang kasamaan, sa tao marami kang ginawang paglapastangan, sa tao marami kang ginawang kalukuhan. Imposible yun. Sinungaling yan kung ganun. Kung void of offense ka toward God, mas magawa mo at mas madali mong ma-apply, maging void of offense ka rin sa kapwa mo. Hindi, nagawa mo nga yan sa hindi mo nakikita, doon pa sa nakikita mo. Amen? Praise the Lord. Kaya pag nagawa mo yan sa Diyos, void of offense, ganun din, void of offense ka rin sa mga tao. Yan ang katotohanan. Another, Titus 2:10 hanggang 14. Praise the Lord. Not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Yeah. The Word of God is so precise. The Word of God is so, yung talagang maliwanag. Ang sinabi dito, not forlearning. Ano yung forlearning? Pagnanakaw. But showing all good fidelity. Pag sinabing fidelity, you are doing what is right to the people. Hindi yung pagnanakaw. Pagnanakaw, pagsamantala, pagnanakaw, pag-aapi, pagnanakaw, paggawa ng advantage with ill, yung evil na pamamaraan. That they may adorn the doctrine of God. Anong adorn? You make more beautiful. Adorn, you make more acceptable. Adorn, you make more glorious. Anong gagawin natin? Saan natin gagawin? Sa doctrine. Yung Word of God, we adorn the Word of God. All Scripture, we adorn. Pag sinabing you adorn, you love it, you keep it, you maintain it, you beautify it. Diyan tayo nahulog sa pagmamahal sa doctrine na yan. Doctrine of God, our Savior, in all things. Kaya laging naka-indicate all things, in all things. All Scripture. Wala kang i-skip dyan. Sa doctrine of God, our Savior, in all things, sa lahat ng bagay na Kanyang inuutos sa atin. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. All men. The privilege, the opportunity, binigay sa lahat ng tao. Wala siyang sinisingle out, wala siyang matatawag nating siniset aside. Lahat free. You are welcome if maniwala ka. Teaching us that denying ungodliness. Wala na yan. Yung ungodliness natin noon, i-deny mo na yan. Huwag mo na yang tangkilikin. Huwag ka nang
patronage dyan. Huwag ka nang magtinir dyan kung sa Bisaya pa. And worldly lust. Yung worldly lust, wala na rin yan sa buhay natin. Tanggal na yan. Huwag ka nang magpatronage dyan. Ano ang harapin natin na dapat natin gawin? We should live soberly. Kailangan maging abtik ka na sa paglayo sa lahat ng kasamaan. Mabilis ka na. Hindi ka na yung parang pagong na ang bagal-bagal, parang nag-iisip mo na kung anong. Hindi na. Highway na tayo ngayon. Mabilisan na ito. Praise the Lord. Pag sinabing mabilisan, alam mo yung sasakyan. Pag nasa syudad ka, dahan-dahan, dami kang ingatan. Pag nasa highway ka na, ang mindset mo, paano mo i-maintain yung speed mo na hindi ka maging obstruction. So dapat yung sasakyan mo, para wala ka nang isipin na mag-isip-isip ka pa, dapat tight na yung nut ng gulong mo, dapat mayroon kang enough na fuel, dapat yung sorbato mo, condition in case of emergency, dapat yung gulong mo naka-align ng mabuti, baka magwagol-wagol ka dyan. Dami mong i-fix bago ka magpasok sa highway. So ganun sa buhay natin. Sa tagal na ba nating paglilingkod kay Jesus, hindi mo ba na-fix yung self mo? Para roadworthy ka na magpunta dyan sa highway na yan. Dapat fix na lahat. Para bilis na yung natin, flow sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Hindi na yung pabagal-bagal pa. Teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly. Yung isip natin, kondisyon talaga, righteously. Lagi tayong nakasubay dyan sa righteousness. And godly, hindi tayo iba sa Diyos. We always agree with God. We always call in Him. We always obey Him. Godly. When? Today. In this present world. Don't allocate next time. Don't allocate maybe after a week, after a year. Huwag mong gawin yan. That might be too late. Ang daming mga, tingnan mo si Longlong biglang namatay, 24 years old lang. Sino pa? Si Junjun, yung naghatid ng mga young people dito. Parang 21 years old lang yun. Bata po. Mga ganun lang, 20s pa. Hindi na talaga natin pwedeng sabihin na malayo dyan. Handa lang lagi tayo. Then we always grab the chance which God gave to us. Don't let it slip out of our hand. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So our concentration, our expectation, our hope is we are looking for the coming of Jesus. That you are ready, you are clothing with white clothes, which is the righteousness of the saints. You are spiritual virgin in the eyes of God. Yun yung lagi nating tinitingnan. So we keep our bodies, our lives unspotted from the world. The wicked one cannot touch us because we are preparing and looking for the appearing of Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. All na naman. Ang redemption na ginagawa ng Diyos sa atin, from all iniquity. Not from some. Not from part. Not from few or many. But all iniquity. Niredeem niya tayo. And purify unto Himself. What is the direction of our lives? Being purified, being forgiven, being new creature. Direksyon natin para sa Kanya. Unto Himself, a peculiar people. Why peculiar? Iba sa lahat. Because you are not conforming to the world. Which most of the people are conforming. Iba ka sa lahat. Zealous of good works. Mono. Pag sinabing mono, isa na lang. Doon na tayo sa good works. Wala nang halo. Amen? Praise the Lord. Last verse. Proverbs 10, verse 9. Praise the Lord. He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth
perverteth his ways shall be known. Yes. Kailan mangyari yan? You might keep it here on earth, but there will be a time of reckoning. If you walk uprightly, you are walking surely na matanggap ka sa kaharian ng Diyos. Pero if you pervert your way, nililiko mo yung daan mo, ayaw mong sumubay, ayaw mong tumino sa pagsunod sa Diyos, talaga mag-ibang daan ka talaga, so, maging swail ka talaga, susuway ka talaga. He that perverted his way shall be known. Kailan yan malaman? Sa Judgment Day. Even though how you express yourself that you are faithful and obedient in the eyes of God, but malalaman yan kung totoo yan. Kaya kung hindi yan totoo, sabihin niya ng ating Panginoong Hesukristo, I do not know you, you worker of iniquity, shall be known if you pervert your way. Walang makaka-eskapo dyan. So, the highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Napaka ganda yung ating paglakad. And that highway is the way of holiness. Kaya nagtaka yung taga Samal members natin doon. Sabi, bakit si RJ hindi naman ito nag-preach about holiness? Okay naman. Okay naman. Ano yung okay? Yung buhay is conforming to the world. If the masses are doing such flow, which contrary to the Word of God, yun na ang ginagaya ng mga raming mga churches ngayon. They made approval of that conformity of the world, which God never approved. The way of holiness never approved the conformity to the world. To the world. Di ba? Anong sinabi doon? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, by the grace of God, you were forgiven. Now, you present your bodies a living sacrifice, holy. Hindi talaga mawala yan. And acceptable and reasonable service to God. Tapos, next verse, be not conformed to this world. Yan na. Huwag ka nang lumakad dyan kung lalakad ka na sa highway ng Diyos, the way of holiness. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, as what the Word of God, this is the good. That you may prove what is perfect will of God. According to the Word of God, this is the perfect will of God. That you may prove what is acceptable. This is the acceptable according to the Word of God. Diyan tayo magbase. Hindi kay, this is good according to Pastor so-and-so, who graduated such school of theology. This is what is acceptable according. Tapos, okay lang yun kung sino yung pastor na yan, nag-graduate man o hindi sa Bible school. Basta, conform lang dito sa Word of God. That's approved. That is acceptable in the eyes of God. Pero kahit sabihin pa yan ng pastor o bishop yan o sino, but hindi na nag-conform sa Word of God, tapos kung basihan mo, nagko-conform na sa sanglibotang ito sa common people, wala na. Ang after niyan is number of members. Hindi yung quality of holiness to be accepted into His kingdom. Yan ang dapat nating iingatan. Alam mo, nagapander ako. Si RJ umalis galing dito. Ano ba yung inalisan niya? Remember Pastor Samuel Gabre. Was it the calling of Pastor Samuel Gabre only in his own imagination? No. Many times, he heard the voice of God. When he tried to refuse, he was spanked by God. So, it was a genuine calling of God. So, na-establish ito by genuine, faithful God. Kinuha na siya pa rin ang
establish sa system natin. So, hindi pwede na sabihin mo na parang wala lang. Hindi. You have to go to the history. Praise the Lord. Oh, bakit ang Israel hanggang ngayon nandiyan pa rin yung pangako ng Diyos? Tingnan mo yung history. Sino yung pinakaaman nila? Ganon din. Ano yung charge na yan? Anong history na yan? Anong pinagmulan yan? Yan ang importante eh. Kaya every June 15, lagi yung dinidiscuss sa daughter ni Pastor Samuel Gabri, my wife, to recall that this is not being established by any human, ambitious human. Yung bang magarbo na tao para lang makatatag ng organisasyon. Hindi po. This is being organized from the start until this present time. Kaya yung vision, dream, prophecy, yan ang patuloy maggagabay sa atin. Amen? Praise the Lord. Oh, tingnan mo, lahat ng mga kilos natin dito pinapakita, nire-reveal ng Diyos. Bakit? Sa panahon noon, ganon din ba? Yes, ganon din. Si David gumawa ng kasalanan, nire-reveal ng Diyos sa prophet niya. Ang mga disciples nakita-kita by revelation of God. Paul, who was Saul before, instructed by dream. Lahat yan. Ganon din sa buhay natin. That is an indication of the presence of the Savior, Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. So, ganun. So, kaya huwag tayong lumayo sa truth. The highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way preserveth his soul. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.